I'm sure naman na napanood na ng lahat yung about dun sa statement ni Saldico. Na kung mapapansin natin, hindi naman halatang scripted. Statement mo, na proof mo, mismong ikaw, binabasa mo, parang hindi naman kapanipaniwala yun. Nandun ka sa pangyayari, ikaw mismo ang nandun sa meeting, kailangan mo pa bang isulat yun? Siyempre, kayo ang gumawa. Isusulat mo ba? Well, not important. The point is, bakit kailangang paniwalaan yung mga gantong klase ng tao? Dahil kung totoo ang kanilang sinasabi, bakit ngayon lang sila nagsasalita about dyan sa issue na yan? At para bang nililinis nila ang kanilang sarili, na parang sila ang biktima. 'Di ba ang galing? Pinipili talaga nila na ilihis ang issue. So ngayon nga, kung sino-sino na ang kanilang itinuturo, idinadamay. Pero walang direktang statement na galing dun sa mismong kontraktor, engineer, na itong mga ito ay damay. Sino ang nandadamay? Yung talagang in-name drop ng mga kontraktor na humihingi ng porsyento dun sa mga project. Sapat na ebidensya at patunay. Ang maninindigan sa katotohanan, hindi yung bintang. Bakit yung mga katulad ni former Speaker Martin Romualdez, ni PBBM, at saka nito ni Sec Amina, ang kanilang idinadawit na wala namang direkta na sinasabi yung mga kontraktor at engineer na sila ay involved. Tapos ang nagdadamay ay yung mga taong involved talaga na na-name drop ng mismong mga kontraktor. Ang pagtuturo at pagbibintang ay dapat may kaakibat na ebidensya at patunay. Dahil hindi bigat ng akusa ang usapan dito. Bigat ng ebidensya ang kailangan dito. At bakit kailangan nating paniwalaan yung taong involved na sa korupsyon ng past administration, involved pa rin sa korupsyon ngayon? Na mismong si BP Sara na ang nagsabi, itong si Saldico ay involved sa issue ng korupsyon during the past administration Duterte. At mismong si Sara ang nagsiwalat niya na itong si Saldico ay involved dun sa Parmali. Hindi niya maikukubli yan. Ngayon, itong si Saldico, kung talagang malinis, bakit ngayon lang siya nagsasalita? Sino ang nasa likod nito? Si Amy ba? Hindi halata. Dahil si Amy lang ang nagbitaw ng salita na may susulpot daw na another witness via Zoom. At bigla nang lumabas itong si Saldico. Hindi naman pwedeng gawing witness yung akusado. Kailan pa naging witness ang akusado? Pwede silang umamin, pero hindi sila pwedeng maging witness. Basta ang lagi nating tatandaan, hindi magiging malinaw ang isang kaso, lalo na kung walang sapat na ebidensya. Gaya nga ng sinabi ni PBBM, walang sapat na ebidensya, walang kaso. Hindi conviction ang bintang. Lagi niyang tatandaan. So ayun, keep safe and God bless.